Magandang araw sa inyo guys, and for today's video ay magagawa tayo ng short review para sa ating upgraded na tires na Maxxis Victra na 120/80 sa likod at Maxxis Green Devil naman para doon sa ating gulong sa harap na may sukat na 100/80. So tara, let's go! Mga 2 weeks na rin ang nakalipas guys nung tayo ay nagpapalit ng ating gulong sa harap at likod. So yun nga, nabanggit ko, nagpalit tayo ng Maxxis Victra na may sukat na 110/80 at Maxxis Green Devil naman para sa harap natin na mayroong sukat na 100/80. So first impression ko noong tayo ay nagpalit ng mas malaking gulong ay mapapansin mo na medyo bumagal siya. Medyo lang naman, konti lang. Dahil nga mas malaki yung gulong natin, mas malaki yung volume ng hangin na ikakarga natin sa mga kabilang gulong natin. So, common naman yan. Common na issue yan pagka nag-upgrade ka ng bigger tires. Pero masasabi ko lang na yung mga gulong natin ngayon ay mas safe at mas stable sa biyahe. Lalong-lalo na kapag naglo-long ride tayo guys, ano. So alam naman natin marami tayong madadaanan dyan na mga unknown territories, may mga hindi natin alam, may bigla tayong madadaan ng lubak. So dahil nga mas malaki gulong natin, medyo nabawasan yung mga kaldag portion. At syempre pagka madadaan tayo sa matataas na gutter, alam naman natin na maraming mga parte ng kalsada ngayon ay mayroong matataas na gutter o yung mga shoulder, no? At pag kayo ay mas malaking gulong ninyo, mas maganda yung pagka magi-interchange kayo ng lane, no? Or pagka gigilid kayo, hindi siya masyadong nakakaalangan, at saka yung manibela ninyo hindi siya masyadong makabig pagka mas malalaki yung inyong gulong. At pagdating naman sa kapit nito, yung pong ating pinalit na gulong, pang wet and dry siya. So ibig sabihin yan, mapa-ulan, mapa-araw, makapit pa rin ito sa kalsada. Ang isa ko lang na naging problema, minimal lang naman, yung gulong natin sa harap, since mas lumaki siya, so medyo mas lumapit yung clearance niya doon sa kanyang tapaludo, no? So pag madadaan kayo sa medyo mapuputik na lugar, medyo mararamdaman ninyo yung tama ng putik dun sa inyong tapaludo. Mag-ingat na lang din kayo. Normal naman yan pagka talagang konti lang yung clearance ng gulong ninyo sa tapaludo. At syempre mag-ingat din kayo sa pako, no? Once na mapako yung inyong gulong sa harap, although hindi naman sisingaw agad yan, kaya lang maaaring mawasak yung inyong tapaludo sa harap kasi konti lang yung clearance talaga niya. O kaya naman pagka may umipit na bato doon sa pagitan ng mga threads o pagitan ng mga tawag dito, o yung mga threads ng inyong gulong, pwedeng masira yung inyong tapaludo, no? So ingat na lang dyan sa mga parting mababato at mapuputik. Overall impression ko dito guys, sa mas malaking gulong para sa Honda Airblade, good siya para sa akin. Sa pang everyday use ko, malapit na pinapasukan ko, okay naman yung mga daan dito sa amin. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo sa gumagamit, So pero best thing pa rin kung ang gamit niyo stock size lang na tires para ma-maximize nyo yung performance pa rin ng inyong motor. So dahil diyan lang nakadesign talaga yung inyong Honda Airblade, no? Pero sa inyo, kung gusto niyo gaya niyo sa akin, gusto niyo magpalit ng mas malaking gulong, no? Mas forma siyang tingnan, at sa inyo mas stable, yun na talaga. Mako-compromise yung power niya at saka yung bilis niya. Babagal siya. Pero kaya pa rin naman tumakbo nito ng masa 100 plus. Yun lang. Sa tingin ko, mahihirapan na siyang maabot yung top speed niya sa akin na 110 per hour or 110 km per hour. So, pero sa tingin ko, maabot pa rin naman ito yung mga sa 100 ganyan, or mga 95. Kaya pa rin. So yun guys, sana nagustuhan nyo yung ating ginawang review para sa ating Maxxis tires na Victra na 110/80 sa likod at Maxxis Green Devil
may size na 100/80 sa harap. So, sana makatulong to, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sir Next TV.